Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, na muli nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Santiago, Kabanatang 1, Talatang 12. Ganito po ang sinasabi: mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Purihin ng Diyos. Ang ating pampaksa ay pinamagatang pagsubok. Ang layunin ng Diyos ay akayin tayo sa itaas ng bundok sa tugatog ng tagumpay. Ngunit iyon ay hindi natin mararating kung hindi daraan sa baku-bakong landas na maaring puno rin ng tinik. Ang pagsubok at paghihirap ay bahagi ng ating paglalakbay, lalo na kung tapat tayo sa pagsunod sa Diyos. Hindi pinahihiwatig ng pagsubok na tayo'y pinahihirapan o pinarurusahan ng Diyos o mahina ang ating pananampalataya. Sa halip, ipinakikita nito na tayo'y mahal at mahalaga sa Kanya. Mayroon pong 5 bagay na nais kong ibahagi tungkol sa pagsubok. Una, hindi tayo iniiwan ng pagsubok tulad ng tayo'y datna nito. Pinabago at dinadalisay ng pagsubok ang ating buhay. Ang layunin ng Diyos ay tayo'y tunay na maging kalarawan niya. At yan ang isang bunga ng pagsubok. Pangalawa po, pinakikita ng pagsubok ang uri ng ating pananampalataya at pagkatao. Tulad ng pagsusulit, ipinakikita nito ang nasa loob. Ang aking pag-asa ay makapasa tayong lahat. Ngunit marami sa atin ang bumabagsak at paulit-ulit na kumukuha ng eksamen. Pangatlo, ang pagsubok ay nagpapalakas at nagpapatibay. Kung paanong lalong tumitibay ang isang punong kahoy sa harap ng bagyo, at kung paanong lalong tumitigas ang bakal sa pamamagitan ng mainit na apoy. Gayon din ang ginagawa ng pagsubok sa buhay ng tao. Lalong tumitibay at tumalakas ang pananampalataya ng isang taong dumaraan sa pagsubok. Napansin na ba ninyo? Halimbawa na napakahirap para sa isang taong lumaki sa gitna ng kasaganaan at kaginhawahan pag siya'y dumating sa paghihirap. Ngunit, ang isang taong lumaki sa hirap ay hindi alintana ang bagyo sa buhay. Pang-apat po, ang pagsubok gaano mang katindi ay panandalian lamang. Walang paghihirap na hindi magtatapos. At kaya hambing natin sa kawalang hanggan, anumang paghihirap ay tunay na panandalian lamang. May katapusan ang inyong pinagtitiisan. Ikalima, ang pagsubok ay paraan upang lalo nating maranasan ang pakikisama at kapangyarihan ng Diyos. Isang pong pastor na inchik ang nabilanggo ng 18 taon nang ang China ay sumailalim sa komunista. Ang parusa sa kanya ay magtrabaho sa sakahan at ang kanyang katungkulan ay maglagay ng pataba. Ngunit ang patabang ginagamit ay dumi ng tao. Kaya't ang kanyang gawain ay sa dumihan ng tao araw-araw. Sa simula raw parang kinamumuhian niya ang gawain iyon hanggang natuklasan niya yung ay isang magandang pagkakataon upang malakas niyang maawit ang maraming awiting Kristiyano at bigkasin ang maraming talata sa Biblia na sa ulado niya. Pambihira raw iyong pagkakataon sapagkat walang wadyang nais maging malapit sa kanya. Doon raw niya tunay na naranasan ang pakikisama at kapangyarihan ng Diyos. Walang pagkakaiba ang patotoo ng marami ring inchik sa Kristiyano na nabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya at nang hindi mabilang na lingkod ng Diyos na inuusig at pinarurusahan. Noon daw nila tunay na naranasan ang presensya at biyaya ng Diyos. Yan din ang maaari nating maging patotoo.
purihin ang Diyos na buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa pang-umagang pagbubuli-bulay ng salita ng Diyos. Have a pleasant day.